makatipid tayo ng panahon. Ngunit nung nagsimula ang makilala ang St. Gerard Construction, dumating naman ang panibagong pagsubok. Unti-unti na nagsilapitan ang mga district engineers at mga regional directors ng DPWH at mga chiefs of staff na mga mambabatas na nag-aalok ng mga proyektong sinasabi nilang pondo ng mambabatas. Noong una, sinubukan naming labanan ng mga ito sa pamamagitan ng pagre-report sa DPWH at pagpapadyaryo ng mga tiwaling kawani ng gobyerno, subalit hindi sila natitinag sa mga ito. Sabi nila dapat tanggapin namin ang realidad na dapat kaming magbayad sa mga mambabatas kung gusto po namin magpatuloy na magkaroon ng project sa gobyerno. Kung hindi, binabala nila na matatanggal na sa listahan ang kumpanya namin at hindi na makakakuha ng kahit anong proyekto. Hindi namin ginusto kailanman na mapasama sa ganitong sistema, pero kailangan namin magpatuloy para sa pamilya at mga empleyado namin. Dahil sa aming paglaban sa mga tiwaling bidding, maraming beses namin naranasan na ma-disqualify ng Bids and Awards Committee ng DPWH na hawak ng mga mambabatas na nagpondo sa proyekto. Dahil naiipit na ang aming negosyo, lumulubog na kami sa lumalaking utang ng kumpanya at peligro sa buhay ng aming pamilya. Napilitan kaming makisama sa kalakaran kahit labag sa aming kalooban. Magandang umaga po, Mr. Chair at kagalang-galang na senators at miyembro ng Blue Ribbon Committee, lalong-lalo po kay Senator Rodante Marcoleta. Diretso na. Number 15, 16, paulit-ulit kaming ginamit ng mga nasa pwesto sa sistemang ito. Wala kami magawa dahil kung hindi kami makikisama, gagawa nila ng problema ang project na na-award sa amin sa pamamagitan ng mutual termination o pagkakaroon ng right-of-way problem na parehong nagdudulot ang hindi matuloy ang implementasyon ng mga proyekto. Matapos naming manalo sa mga bidding, may mga opisyal mula sa DPWS ang lumalapit sa amin para humingi at kumuha ng bahagi niya sa halaga ng proyekto. Ang hinihingi nilang porsyento ay hindi bababa sa 10% at umaabot pa sa 25% na naging kondisyon upang hindi maipit ang implementasyon ng kontrata. Ito ay binibigay namin sa kanila ng cash. Ang bawat transaksyon ay may karampatang voucher at ledger na nagsasaad ng mga araw at kung kailan nila ito natanggap. Ilan sa kanila ay sina Terence Calatrava, former Undersecretary of Office of the Presidential Assistant of the Visayas of the Philippines, Kong Roman Romulo of Pasig City, Kong Jojo Ang of Usmag Ilonggo Party List, Congressman Patrick Michael Vargas of Quezon City, Kong Juan Carlos Arjo Aitayde of Quezon City, Nicanor Nicky Briones of AGA Party List, Congressman Marcelino Marcy Teodoro of Marikina, Congressman Florida Robes of San Jose del Monte, Bulacan, Congressman Leandro Jesus Madroño of Romblon, Congressman Benjamin Benji Agarao Jr., Congressman Florencio Gabriel Bemnoel of Anwaray Party List, Kong Leo de Ode Tariela of Occidental Mindoro, Congressman Reynan Arrogancia of Quezon Province, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Teodoro Haresco of Aklan, Kong Antonieta Yudela of Zamboanga Sibugay, Kong Dean Asisio of Caloocan, Kong Marivico Pilar of Quezon City. 21. Mayroon ding mga kinatawa ng ilang politiko na nakikipagtagpo sa amin upang manghingi ng porsyento kapalit ng mga porsyento ng mga proyekto. Ang mga porsyento ito ay 25% ay ipinipilit sa amin bilang karaniwang kalakaran na wala akong kakainang tanggihan. Ilan sa kanila ay sina Regional Director Eduardo Virgilio of DPWS Region 5, Director Ramon Ariola III of Unified Management UPMO, District Engineer Henry Alcantara, DPWS Bulacan First, Undersecretary Robert Bernardo, District Engineer Aristotle Ramos of DPWS Metro First, Pasig City, Ma'am?
District Engineer Manny Bulusan of DPW's North Manila, Deo. District Engineer Edgardo Sipingol of DPW's Bulacan, Subdeo. District Engineer Michael Rosaria of DPW's Quezon Second, Deo. Karamihan sa mga kawani ng DPWs na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kay Saldico na dapat at least 25%. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. 25. Sa tuwing umiinom kami sa Wine Story, sa BGC at sa Shangri-La Mall, sinasabi pa ni Kong Rillo na lahat ng kanyang request para sa pondo ay galing pa mismo sa unprogrammed funds at insertion na inaaprubahan ni Speaker. Ang tao ni Marvin Rillo na si Bogs Magalong ang pumupunta sa amin para kunin ang pera sa aming opisina o sa Wine Story. Si Kong Jojo ang naman lagi ring binabanggit sa lahat ng project sa kanya ay papondo ni Speaker at ni Saldico. Mataas ang hinihingi sa project, dagdag pa niya, hindi naman lahat ng pera ay para sa kanya kundi para kay Speaker at kay Saldico. Sa lungsod ng Pasig naman, lumapit sa akin ang DPW's project engineer na si Angelita Garucha para kolektahin ang parte ni Kong Roman Romulo sa flood control projects noong 2022. 28, number 28. Pagdating ng 2025, si District Engineer Aristotle Ramos ang sumunod na nagpakilala na bagman ni Kong Roman Romulo kung saan 30% ang kanyang hiningi ay para kay Kong Roman Romulo. Sinabihan ko kay D.E. Ramos na masyado namang mataas, ngunit sinabi niya na walang magagawa dito dahil pondo ito galing sa unprogrammed funds at insertion galing sa taas. Sa ilang pagkakataon, ang mga politiko na personal na inabutan ng halaga ayon sa hinihingi nilang porsyento mula sa proyekto. Ang pagbabayad na ito ay hindi naman kagustuhan kundi isang hakbang na ginawa namin dahil sa matinding panggigipit. Ilan sa kanila ay sina Koko ng mga politiko na personal na inabutan ng Pasig naman, lumapit sa akin ang DPW's project engineer na si Angelita Garucha para kolektahin ang parte ni Kong Roman Romulo sa flood control projects noong 2022. 28, number 28. Pagdating ng 2025, si District Engineer Aristotle Ramos ang sumunod na nagpakilala na bagman ni Kong Roman Romulo kung saan 30% ang kanyang hiningi ay para kay Kong Roman Romulo. Sinabihan ko kay D.E. Ramos na masyado namang mataas, ngunit sinabi niya na walang magagawa dito dahil pondo ito galing sa unprogrammed funds at insertion galing sa taas. Sa ilang pagkakataon, ang mga politiko na personal na inabutan ng halaga ayon sa hinihingi nilang porsyento mula sa proyekto. Ang pagbabayad na ito ay hindi naman kagustuhan kundi isang hakbang na ginawa namin dahil sa matinding panggigipit. Ilan sa kanila ay sina Kong Antonieta Yudela kasama ang kanyang asawa, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Nicky Briones of Ada Party List, Arturo N. Ataide, ama ni Kong Arjo Ataide, Kong Florencio Gabriel Bem Noel of Anwaray Party List, Kong Eliandro Jesus Madroña of Romblon, Kong Benjamin Benji Agarao Jr. Bagamat naging matinding pagsubok ang kapuasan ng pondo na nakalaan sa proyekto, pilit at matapat namin sinusunod ang bawat spesifikasyon na nakasaad sa Program of Works na nakasaad sa proyekto ng DPWH. Makakasiguro kami na nagawa namin ng maayos at matapat ang bahagi o phase ng proyekto na na-award sa amin. Sa katunayan, hindi kami mababayaran ng DPWS kung hindi ito dumaan at pumasa sa maraming material testing na naaayon sa design ng DPWH. Ina-assess at ini-inspect ng DPWH ang bawat proyekto base sa natapos na parte o accomplishment. Napilitan kami na i-absorb ang kabawasan na ito na nagdudulot ng maliit na kita o pagkalugi sa ilang projects. Para makabawi, dinadamihan na lang namin ang partisipasyon sa mga projects. Taliwas sa mga lumalabas na may mga impormasyon sa publiko, hindi kailanman kami gumawa ng ghost projects. At masugid kami nag-i-inspect sa lahat ng aming mga natapos na projects. Handa po kami tumistigo ng walang pilit at kusang loob bilang state witness
at sabihin ang lahat ng nangyayaring katiwalaan ng Kamara, DPWH at iba pang mga kawani ng gobyerno upang gawin ang tama. Kami ay lubos na humihingi ng tulong sa Senate Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ng Buting Chairman Senator Dante Marcoleta at kay President Bongbong Marcos para sa proteksyon at seguridad ng aming pamilya. Ang salaysay na ito ay kusang loob namin ginawa at walang sino pang pumilit na gawin ito. Sa katotohanan ng lahat ay nilagdaan namin ang salaysay na ito ng kusang loob at walang pumipilit. Sign, Pacific of Vizcaya, nagsasalaysay. Notaryado po. For the record, this sworn statement was notarized by certain Attorney Reynaldo F. Segobiense, PTR number 246726, January 4, 2024. Hanggang ang MCLE ay 2025. This was notarized on September 6, 2025. Mr. Chair, Mr. Pacifico Vizcaya and Cesaria Rowena Vizcaya, meron pong pirma sa inyong respective na pangalan. Ito po ba'y pirma ninyo for the record lang? Yes po, Chair. Thank you. Mr. Chair, can we ask a copy? Every member of this committee. Yes, we will do that. Pase-xerox po natin ito para lahat po ng miyembro ay bigyan na kita ng kopya kagad. At saka meron akong mga ilang pa rito si Senator Jinggoy. Jinggoy. Senator Rapi, isa na lang ang natira kaya pase-xerox natin ito. Bigyan mo na lang sa kuya mo. Kuya mo naman si Senator Rapi. Ikaw na lang. Mag-share na muna kayo. So, sino po ang gustong magtanong habang base po dito sa sinumpang salaysay na ito, sino po yung gustong magtanong sa kanilang dalawa? Mr. Chair. Senator Una kong tagatanungan dito po kay Ginoong Pacifico Vizcaya. Nabanggit niyo itong mga pangalan po ng mga congressman. Sila po ba mismo? Mukhang dalawa lang po yung binanggit niyo na personal ninyong inabot yung pera. Ito mga napakadaming pangalan na binabot ninyo. Paano po ibinibigay yung parte nila, yung komisyon na sinasabi niyo 25%, 30%? Sino po? May tao po ba? May bagman po ba? Kadalasan po, ako po ang nagbibigay o minsan po may inuutusan po ako, nagtatawagan lang po kami para sa hinihingi. Maaari mo po bang ibigay sa amin sa komiting ito ang pangalan ng mga pinag-aabotan ninyo yung pera kung hindi mismo yung mambabatas ang inaabotan ninyo? Maaari po ba or litrato man lang para malaman po natin kung sino pong inaabotan po ninyo ng pera? Kay Terence Calatrava po, nag-usap po kami dito sa kanyang condo po sa Makati. Tapos ang inutusan na lang po niya na kumuha po ay si Diane Tan. At saka yung kasama po si Andrew po ang pangalan. May mga contacts number po ako. Sila po tagakuha sa office. Pero iba-iba po ito. Iba-iba po itong mga bawat congressman. Iba-iba po yung kumukuha. Tama po ba? Opo, makadalasan po parang mga COS nila or mga pinagkakatiwalaan nila tagakuha lang po. Opo. For example po, si Kong Roman Romulo naman po. Kadalasan po si Kong Roman Romulo, ang tagakuha po niya si tagakuha niya si Ma'am Engineer Angelita Garucha, empleyado ng DPWH yun. Tapos pinalitan naman po yun ni D.E. Aristotel noong 2025, District Engineer po siya ng DPWH First Metro. Pare-pareho po ba, Mr. Chair, yung komisyon, whatever you want to call it, kickback, ang hinihingi po or magkakaiba? Ibang isang mababatas ganito ang presyo or halos standard po ang hinihingi nila at magkano po ba yan? Isa lang po ang pattern. Basta insertion or ang program po, 25% po lagi. Insertion or ang program, 25% po yun. Opo. Para po kanino raw? Para po daw po kay, lagi ko naririnig ang salita nila kay Saldico at saka kay Speaker po, ang narinig kong salita. Alright, Mr. Chair, I have no further questions. Mr. Chair. Senator Jinggoy, Mr. Chair. Mr. Curly, lahat ba itong mga binanggit mong pangalan na karamihan ay mga kongresista?
lahat ito 25% ang binibigay mo. Kadalasan, opo. Wala bang mismo ang kongresista mismo ang pumunta sa'yo at binigyan mo ng pera? Ano po, kadalasan po, nag-uusap lang po, nag-uutos lang sa COS, pero kadalasan po, for example, si Kong Rillo, kadalasan po, binibigay ko po yun pag nagiinuman kami, o di kaya, yung tao po niya si Box Magalong ang pumupunta, pinipick up. Sino-sino pa dito sa mga nabanggit ko mga pangalan ng kongresista na talagang sa kanya mo inabot sa'yo? For example po, kay Kong Madronya na lang, for example, ano po, mismong siya po ang pumunta sa office namin at syempre pagkatapos po nun, tao na lang po niya ang nagdala ng bagay, kotse at saka personal ko rin kung dinoposit yung ano. Sino yung congressman? Kong Madronya po. Madrona o Madrona. Eliano Yung Madrona. sa Sa Romblon? Romblon po. For example, okay. For example po, ito na lang, si Kong Marcelino Teodoro ng Marikina, ang tagakuha naman po nito sa akin ay si Bell Construction. Kasi ang nangyari po nito, pina-mutual terminate po niya yung mga project na napanalunan ko dahil, ano po, hindi po ako nagbigay. Kaya ang nangyari po nito, napilitan na lang po ako magbigay para i-award ulit sa panibagong ano po, bidding. Pero na-mutual terminate na po yung project. So, nangyari po nito, mataas, siyempre, pero hindi 25%. 18% lang po. Meron po ba kayong resibo, Mr. Chair, na not resibo actually, na corresponding document na naibigay mo na itong komisyon ni ganito o wala? Wala po resibo kasi hindi naman po sila paperless, paper trail. No paper trail po lahat ng transaction, pero meron po kami voucher. Ang voucher po namin, ledger po pala, ledger, wait, based on ano po, ano pong sinabi ko sa Dala mo yung ledger. Dala mo yung ledger? Hindi po. Ibigay mo? Hindi po. Ledger lang po yun sa office namin. Pero siyempre po, pag pinapirma po namin sila, hindi sila pipirma doon. Kumbaga, para matandaan lang po namin na nung panahon na to at araw na to, nagbigay kami ng ganitong halaga. For our, siyempre, para malaman po na, records lang po namin. Mr. Chair, I move that we subpoena that ledger, Mr. Chair, so that we'll have a copy here in the committee, Mr. Chair. Yes, Pwede po kami- pwede mo bang ipadala sa amin kung ano man ang tawag ninyo, kung ledger, anything that will indicate the payment of the alleged commission to each and every member of Congress subject of your sworn statement. Ang dala ko lang po dito ay summary lang po ng mga ledgers. For example, Office of Presidential, ano pong ibig sabihin? OPAB, ibig sabihin, Office of the President Areas Visayas, parang ganyan yata. Ibig sabihin ng OPAB. If I may, Mr. Curly, yung record mo ba nagsimula anong taon? Actually, 2022 po lahat nag-start itong record po nito. What about before 2022? Wala ka record? Di ka Wala hindi po kami nagre-record kasi sumasali lang po kami sa bidding at nagpapadyaryo. So, Mr. Chair, I move that we subpoena duces tecum all the documents or the ledgers that are in possession of Mr. Diskaya. Mr. Diskaya, Seconded, Mr. Chair. Mr. Diskaya, narinig mo ba yung motion ni Senator Jinggoy? Kailangan ninyong ipadala sa Blue Ribbon lahat ng mga mapagbabasihan natin kung ledger man ang tawag nyo, kung ano man, hindi natin alam ang nomenclature, pero mapagbabasihan na pwedeng matukoy na nagbibigay nga kayo ng komisyon sa mga taong binanggit nyo sa inyong sworn statement. Mr. Chair, ang dala ko lang po ngayon ay summary Hindi po. ngayon, basta kailangan maipadala ninyo lahat ng dokumentong pinagsasaligan ninyo, pinagbabatayan ninyo ng pagbibigay ninyo ng alleged commissions. Magagawa po ba ninyo yun? Kailan po ninyo gagawin?
asa po, ipapasa po namin. Sige po, salamat po. Other members who, Senator Rapi, baka meron kang may tatanungin. ACC Department Store, more choices, more choices, more. Sige. One question lang para dito kasi ito sana yung topic ko eh. Tuwing kailan po kayo bibigyan ng parte nila? Was it before the project is accomplished or after the project is being accomplished? Kadalasan po, Mr. Chair, kadalasan pag na po, yung ma-award yung project. Ibig sabihin po, hindi po i-award sa iyo ang project kapag hindi ka po nagbigay. So, ibig sabihin advance? Opo, parang ganun po. Minsan naman po, pag may notice to proceed na, hindi ka nila pakakolektahin, hindi ka gagawa ka ng right-of-way project, right-of-way problem. Ibig sabihin, parang mutual termination ang kakarapin mo, right-of-way problem, at saka hindi ka makakolekta kapag hindi ka po, yung niloko mo sila. So in other words, pag nakapag-advance ka na, siguradong makuha mo rin project. Sigurado po. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, Senator Erwin, opo, nagre-request po yung mag-asawa ng kanilang seguridad dahil natatakot daw po sila. Ano po bang plano ng komite na ito? napakaganda po ng inyong itinanong. Bago ko po kasi nung matanggap ko po itong sworn statement na ito ay kaagad akong nakipag-ugnayan sa ating Department of Justice at doon po ay sinabihan ako ng ating kalihim Boy Pinulya na pakisabi mo kanila na huwag silang mabahala at nakahanda naman ang ating kagawaran kung sakasakaling sila ay mapatunayang hindi naman most guilty kasi po ang tuntunin sa ating State Witness Law or Protection Program, kailangan po mapatibayan natin na ang mga nag-a-apply ay hindi most guilty. Ibig sabihin, guilty ka, ngunit hindi ikaw ang pinaka-guilty. Kasi kung kayo po yung talagang pinaka-guilty, hindi po kayo magka-qualify. Ngayon, ang sabi niya, you can tell them that you can, meron silang provisional immunity na hindi naman sila basta-basta uusigin na lang. Preparation na po ito sa pag-apply nila sa ating State Witness Program. Ganun po yung kanyang kasiguruhan na kanyang sinabi sa akin. Kaya yun po ang aking naitutugon sa inyo ngayon. Mr. Chair? Senator Bato and then Senator Sherwin. Thank you, Mr. Chair. Una-una, I would like to thank the Vizcaya people for giving everything that they know to this committee. I just would like to advise the Vizcaya people, Mr. Chair, na kung meron mang bulletproof yung sasakyan ninyo na yung magagandang sasakyan, gamitin na ninyo. Sa dami na Pagbabaan nyo ngayon dito, gamitin ninyo. Because I'm very much concerned sa iyong security dahil sa bibigat ng mga pinagsasabi nyo dito, hindi niyo alam, kahit na yung congressman na binanggit ninyo, walang interes sa buhay nyo. Mayroong gustong sasarangay, halimbawa mga taga-kaliwa o mga NPA dyan, para guguluhin itong Pilipinas, aambusin kayo, tapos ituro doon sa mga congressman, gulo na ang Pilipinas. Baka magiging Indonesia tayo nito. Kaya mag-ingat kayo, I advise you to take all the necessary precautionary measures as far as your safety is concerned. Ngayon, tanungin ko kayo, meron kayong sinabi na isang congressman o ilang congressman ba nagsabi na kaya ganito kalaki ang SOP na hiningi namin sa inyo, 25% to 30%. Dahil hindi lang sa congressman ito, hindi lang ito sa akin, kundi binibigyan namin si Congressman Saldico at saka si Speaker. Alam ba niyo kung ilang porsyento dito napupunta kay Speaker, ilang porsyento napupunta kay Saldico sa 25% na ito? Wala po. Dahil ang narinig ko lang po ay para lang po kay Saldico at kay Speaker. Yun lang po narinig ko yung 25%. Pero wala na po akong idea sa iba. So, ma-presume natin by this committee, you want to make us believe that yung 25%
na binigay mo doon sa congressman, lahat yun mapupunta kay Saldico at kay speaker o mayroong naiwan sa kanya? Narinig ko lang po sa bibig ko ng mga kausap ko na mga politikong personal ko pong nakausap. Kasi yan po ang lagi nilang pinagyayabang. Lalo pag may lasing na po akong kausap na na politiko. Siguro mo ito, dahil alam mo, Teka muna. this is not a laughing matter. Teka muna. This is not a laughing matter. Teka muna kasi baka mamaya lasing yung kausap mo kaya niya nasabi yung 25%. Pag tinatawagan din po ako, lagi din po pinagmamayabang na pinahihingi na po sa taas. Sa taas. Kahit hindi sila lasing, ganun ang Yes po, sinasabi. pinahihingi na po at pinakukuha na. At nagmamadali pa kami, halos makandara pa kami kung saan namin kukunin at uutangin. At katunayan nga po, yung inutangan na po namin ngayon ay yung bangko po ay sinara na po. Pero sinasabi nila, kaya ganito kataas, 25%, sabagat ibang bahagi nito ay napupunta kay ganito at saka kay ganito. Pero wala ka namang kakayahan para suriin mo kung talagang naibigay kay ganun at saka kay ganun yung party niya. Tama? Yes po, Your Basta, Honor. basta kinuha niya lang, kaya ganito kataas sapagkat ipinakikita niya sa iyo na hindi lang para sa kanya sapagkat meron pa rin siyang bibigyan. Ganun ang Opo, hindi po. nakakaintindi mo. Ang dalilig ko po sa kanila ay sa 25 na yun, wala pa siya doon. Wala pa siya. So wala pa siya ron. Opo. Sulit yun sa taas, hindi yun sa congressman, ha? Yun po ang mga narinig ko madalas. Yun lang po ang narinig ko madalas. Kung ano lang po ang narinig ko na 25, wala pa daw sila doon. Wala sila doon. Opo. Kay speaker at kay Saldico lang yung 25? Yun po ang narinig ko lang. Ah, Are you done, Senator? Meron ka ba pictures? thank you, sir. Thank you. Senator Sherwin. Hindi, one word. Meron ka ba litrato ng mga bagman nila? Pictures? Kadalasan po, CCTV? maingat po sila at ayaw nila. At syempre kami naman po ay ayaw po naming ma-intimidate naman po sila. Opo. Saka ayaw po nila, kadalasan po, syempre ang pagtatak po, kadalasan sa office o di kaya sa hotel, kinukuha. Pero kaya mo silang i-identify kung sakasakaling dumating sa pagkakataon na yon. Yes po, Your At ang Honor. kumukuha para sa kanila, allegedly, kaya mo silang kilalanin, i-identify, sapagkat kilala mo sila. Yes po, Your Honor. Mr. Diskaya, sigurado ako i-deny yan ng mga pinangalanan nyo. Sigurado. Sigurado, 100%. Meron ba kayong iba pang mga ebidensya na magpapatunay na sila nga ang tumanggap, sila ang kausap nyo, tulad nga yung CCTV, or meron bang mga deposit slip, or meron mga any evidence na magpapatunay na itong mga pinangalanan nyo kanina, totoo yun? Ledger lang po at saka yung parang voucher po yun. Opo. Pero hindi nila pinirmahan yun. For our records na po yun. At pangalawa po, ang talagang tunay na panaka-ebidensya po ay talagang natuloy yung project. Kasi pag hindi ka po nagbigay, mutual terminated, o di kaya right of way problem ang kakaharapin mo, o di kaya mararanasan mo ang lahat ng hindi mo mararanasan tulad ng hindi ka makakolekta. Kasi protected po sila ng mga ano po. Pero ang congressman, wala naman silang kinalaman sa implementation ng project. Post-enactment yun eh. So hindi nila pwedeng sabihin, may right of way problem ka, meron kang pwede nila i-terminate yung bidding. Ang pwede lang mag-terminate ng bidding ay yung district engineer. Pag tinanggal po nila si district engineer o di ka sa regional director, mamimili na lang po yung director at saka DE. Patanggal ka o sumunod ka sa pinagagawa ko. Ang congressman, hindi naman niya pwedeng pakilaman yung implementation ng project. Regional lang at district engineer. Opo, tama po. So, Tama. paano niya papakancel yung project ninyo kung hindi niya kontrolado yung implementation? Ano po, tatawagan lang niyo yung DE at RD para singilin po. So, ibig sabihin nito mga politiko, may control dito sa RD at DE. Siguro, 100% po. 100% yun. At sa pagkaalam mo, itong DE at RD na may control sila, meron ring kinukuha dito sa mga proyektong nabanggit mo, itong mga proyekto, itong mga politikong nabanggit mo. Itong ano lang, itong DE at RD. Ano po, I invoke my rights po. Kasi po, Sinabi mo na yung mga politiko, sabihin mo na lahat. Hindi po, I invoke my rights po kasi syempre natatakot din po kami sa aming kaligtasan, wala pa po kaming protection. At saka po, I invoke my rights kasi po, sa, doon yung
session na, ang tawag sa session na, executive session ko na po siguro po. Pwede yun. Gusto niyo, kwento ko sa Pwede inyo. na lang ng executive session. Opo, sa mga ganyang klase po ng bagay. So, yun ang tama. Hindi kasi sinabi mo na lahat. Bakit i-invoke mo pa? Kasi ang nilista ko lang po dito, Mr. Chair, is yung 25% lang Kung po. magte-tell all ka, lubusin mo na. Diba? Nandiyan na tayo eh. This connection, I think, Mr. Diskaya, Mr. Chairman, just to finish lang, Mr. Chairman. Hindi, kailangan ko lang masabi Ay, ito. sige. Kasi sa Republic Act 6981, Section 4, ito yung batas natin, may kinalaman sa paghingi mo ng proteksyon na maaaring makatulong sa inyo. Sinasabi yung ganito, witness in legislative investigations. In case of legislative investigations na nangyayari nga po ngayon, in aid of legislation, a witness with his express consent may be admitted into the program upon the recommendation of the legislative committee where his testimony is needed when in its judgment there is pressing necessity therefore, provided that such recommendation is approved by the President of the Senate. KCC Rumble number 3 million ang pwede mong panalunan si Supermarket na President of the Senate. So kung gusto mo na mangailangan ka ng protection, ang committee ito sa pamagitan ng ang aming kakayahan, i-recommenda natin sa Presidente ng Senado at kapag ito'y kanyang pinirmahan, ay magkakaroon ka ng protection na nilalaman ng batas na ito. So pumapayag ka. Yes po, Mr. Chair. Proceed. Mr. Chairman, may I move to also subpoena the district engineers and regional engineers in connection with the politicals that were mentioned earlier. Dahil alam naman ho natin na mambabatas ho, bawal makialam sa implementation ng project. That's post-enactment, which is unconstitutional. Pero parang lumalabas ho sa kwento ni Mr. Diskaya, may control. Tama po ba? Can you confirm that may control yung politiko doon sa implementation ng project? Yes po, Your Honor. Which is unconstitutional, Mr. Chairman. So maganda marinig na ho natin diretso sa district engineer at sa mga regional engineers itong ginagawa nilang pollution. Parang may pollution eh. Merong sindikato na between the politiko and the district engineer and regional engineer. At the same time, Mr. Chairman, there was a request for executive session. May I also suggest to pursue that executive session without prejudice to informing the public on that information if we find that the public needs to know that information. Kasi ako naniniwala, Mr. Diskaya, sinabi nyo na lahat eh. Tuloy na natin to in the name of the truth. Diba? In the name of justice. In the name of fighting corruption. Kasi kung itatago natin to, wala ko talagang pupuntahan to. But we will allow you, with the permission of the chairman, may executive session without prejudice. Kung ma-determine namin na kailangan ng publiko, then dapat ulitin natin dito. Upon may advice po ng lawyer ko, sige daw po. Ano yung sige? Ano yung sige? Sige po. Ang tanong niya, No, sasabihin ngayon dito. ang tanong ni Senator Gatchalian kung Sorry po, Mr. Chair. Willing naman po ako na kahit dito na pag-usapan. Pangalanan mo yung mga district engineer, regional engineer na mayroong kasindikato yung mga politiko. Pinangalanan mo na yung politiko, ituloy mo na. Mr. Chair, dito I po. agree with the manifestation of Senator Sherwin. Please do not be selective. Pag binanggit mo na, nagbanggit ka na ng mga kongresista, mga ibang personalidad, pagkitin mo na lahat. Nandito ka na eh. meron ka pa bang babanggitin bukod sa mga nabanggit mo na kanina initially na mga opisyalis ng DPWH? Mr. Chair, ito lang po kasi ang mga personal po pong mga hindi ko po kayang banggitin yung experience po ng ibang mga contractor po. Dito lang po sa experience, personal knowledge ko lang po. Kasi bigyan mo lang kami ng kopya kung ayaw mo bagitin. Pwede ba? Nandito na sa kanyang sworn statement. Okay. Di ba meron na rin siya sa sworn statement? Nabanggit na yung iba. Sworn Yung mga statement. ibang personalities. Yung mga ibang personalities. Hindi mo kaya bagitin? Nandito lang po sa loob ng aking sworn statement po lahat.
Na district Yung mga pangalan. engineer, Nandito rin po. dito na rin, district engineer, regional engineer, yung mga nagsasabuatan para ipiting ka at I guess lutuin na rin yung project. Ito po, pwede ko pong kung sino po yung mga congressman, sino po ang mga district engineer na nakakasakto sa lugar ng congressman po na yun na hindi na isulat dito, pwede ko pong Sandali pangalanan. lang, sandali lang. May binanggit ka kanina rito sa paragraph 22. Halimbawa, si Regional Director Eduarte Virgilio ng DPWH Region 5. Nandito ba siya? Wala po. Ayun, nandito pala eh. Andyan po. Pagkatapos nabanggit mo rin si District Engineer Henry Alcantara, DPWH Bulacan East at Bulacan First District Engineering Office. Nandiyan po ba? Nandito din po. O yan. Senator Gatchalian, nandun yung dalawang opisyalis ng DPWH na binanggit niya sa paragraph 22 ng kanyang sworn statement. Oh, open na kaagad dito. Open na kaagad. Oh, Comsec, administer mo na yung oath. Hindi, dito. Dito sa bago. Lagot. Mr. Diskaya, Lagot kayo. magkano yung pinakamalaking halagang o commission na Lagot kayo. binigay mo Patay. sa isang personality? Si speaker. Kadalasan po, for example, pangalanan natin si D.E. Henry na lang muna. Hindi, si R.D. na lang muna. Hindi, si D.E. Henry ng Bulacan First. Henry, what? Ano pala ito? Henry. D.E. Henry Alcantara po, for example, binibigay po namin yung 25%. Opo. Para po dun sa kay ano daw po, kay hindi daw. Narinig ko. 25% hindi pa po kasama yung parking. 5 kasi ang parking o pass-through. Meron ka dito sa number 28, may binigyan ko 30%. Yun ang malaki. Yun ba pinakamalaking naibigay mo, 30%? Yun naman po kay Kong Roman Romulo po yun. Para kay Kong Roman Romulo, sabi ni D.E. Aris, bali, kaya po naging 30 yun. Kasi 25% para sa taas at 5%. Sino yun nasa taas? Kadalasan po, open secret naman po ito eh. Secret na open. Ano po, ang tinuturo nila madalas si Saldico at saka si Speaker po kadalasan na sinasabi nila. Opo. Okay. Tapos yung 5% naman po, para po kay Congressman Romulo pag insertion. Pag hindi naman po insertion, mapapababa ng Yung kapiraso. pinakamalaki, 30% yun na shell out mo. Kasi po kasama na po doon yung insertion. Yung parking fee o pass-through. Kaya naging 30. Yes, I understand. Kaya nga, yun ang pinakamalaki. Kasi yung ordinary 25%. Opo. Opo. Alright. Nandito na si Mr. Chair, may masingit na ako. Sen. Tanungin ko lang si Curly Diskaya. Mr. Chair, so kung 30%, may 5% parking, 35, ilan na natitira sa proyekto? Hindi po. Kanina po, kaya pinagsama po yung 30. Kasi isang hiyan lang po ang ginawa nung ni D.E. Aris at pinabigay na lang doon sa secretary na si Secretary Ann. So ngayon po, bali kaya naging 30 yun kasi 25% doon para sa taas. Tapos yung 5% doon para kay Kong Roman Romulo as insertion. Yun lang. Parking fee, Parking sorry. fee. Oo. So, Kaya naging papilit plus mo po yun, naging 30 kasi isang hingian lang ginawa. 30. Wala na kayong nilalagyan pa na iba na binibigyan sa LGU maybe para pirmahan yung mga kung ano mo yung kailangan pirmahan para matuloy yung proyekto? Sa LGU, kadalasan wala po, wala. Wala pakialam doon. Magkano po ang kinikita nyo naman kung binigay nyo 30%, magkano po ang binabawas pa ninyo doon sa, for example, 100 million, 30% po yan, that's about the 30 million. So may 70 pa. Magkano po yung, siyempre, tatrabahuin nyo, magkano kailangan ang kikitain nyo pa dyan?
Kadalasan po ang natitira na lang sa amin, minsan pag minalas-malas, lugi, kung sinuwerte, minsan 2%, 3%. Pag sinuwerte pa, 5%. Paano? 2%, 5%? 3 to 5% po, minsan ang natitira na lang. So, Minsan lugi pa. So 70, bawasan mo pa ng 5%, so 65%. Tama po ba? Opo. Ito mo ba ang ginagawa niyo yung proyekto? So, matatawag natin substandard dahil para kumita kayo, para maibigay ninyo yung komisyon, bawasan ninyo yung bakal, bawasan ninyo yung mga semento para may mayabot lang kayo. Tama po ba? Hindi po, wala pong substandard, tama pa rin. Para sa kasi hindi po siya papasa sa testing ng DPWS pa rin at ganoon din po, hindi po tatanggapin ng warranty Vizcaya, pa. Hindi po. Hindi ako naniniwala na papasa sa DPWD, kasabwat na ho ninyo yung district engineer at regional director. Paano po? Pati yung COA, kasabwat din ho ninyo. Magbubulag-bulagan na lang yung tatlong yun. Hindi po, wala po kaming, hindi po namin nakakausap yung COA. Hindi po sila. Yung DPWH, siyempre kasabwat nyo na, binigyan nyo na ho eh. Pipikit na lang nila yung mga mata nila. Kaya magiging substandard po talaga yan. I mean, whether you like it or not, para ika nga kumita din ho kayo. I don't think 2% na po ang kinikita nyo dito, 3%. Magpapakandahirap kayo, 2 to 3%. Kakayanin ba na 2 to 3% yung mga sasakyan na binili nyo na pagkadami-dami po? I mean, that's way, ika nga, unbelievable. Your Honor, kaya po. Dahil 23 years naman po namin pinaghirapan po yun. Kasi noong mga panahon po, nung mga una po, ay magaganda naman po ang kinikita namin. Ngayon lang pong panahon na to na ito ang medyo lumit po talaga. 25% po ng what? Ng cost ng project. Tama po ba? Ng ano po, ng contract cost. Contract cost. For example, 100 million yung paggawa ng flood control na ito. Example lang po natin, 100 million. So, 25 million po ang pupunta doon sa proponent. Opo. 25 billion. So, matitira is 75. Yun po ba? Opo. Bali ang pass-through naman o parking fee is 5. Excuse me. Para malinawan natin, ano? Dito kasi sa paragraph 18 ng iyong sworn statement, may binabanggit kang 25%. Ngayon, pagka sumulong ka sa, kung hindi ako nagkakamali, number 22 paragraph, o paragraph 22, meron na namang 25%, kaya doon lang 50 na. Kanina sinasagot mo si Senator Sherwin, meron kang binabasang note dyan. Pwede mo bang i-plus na lang dito? Kasi dyan. Pwede mo bang i-plus na lang dito? Kasi hindi natin malaman kung sino-sino pa lahat ang binibigyan mo. Doon pa lang sa 50% na yon ay delikado na talaga yung project mo. Naniniwala ako na dahil binanggit mo nga, kakutsaba mo na yung mga ibang binanggit mong mga tama naman, yung tanong ni Senator Sherwin, baka naman magsasakripisyo na yung project unless ma-justify mo sa pamamagitan ng presentation. At ilan ba talaga yung napupunta kung kani-kanino para sa ganoon makita natin yung net, magkano na lang talagang matitira sa project. Meron ka bang calculation dyan para madali tayo? Magkano yung napupunta sa congressman na kagaya na sinasabi mo, magkano napupunta kung kani-kanino, kasi merong back dyan, merong COA, merong material testing, merong kung sino-sino. Baka naman nilagyan mo na ng porsyento yan, madadali tayo rito. Mr. Chair, okay lang po ba i-flash sa ano po, yung sample computation ko po? Kukuha ko ng kopya pagkatapos i-flash natin para maintindihan ko rin yung presentation mo. Yung staff, pakitulungan si Mr. Vizcaya para ma-flash natin sa ano. So ito, babasahin ko, ano? Meron po silang, for the record, meron po silang binabanggit na assumption as basis to compute the actual costing based on standard experience between 2022 to 2025. ABC, 75 million. Ang winning bid po ay 72 million. 43% po ang SOP. 43% ng winning bid. Broken down into the following. Ito po allegation nila, no? Speaker Romualdez Saldico, 25%. Congressional pass-through fee, 5%.
buyout fee ng BAC 6%, DPWH, DE and RD 7%. O, yan po yung 43%. Sa mga tweet, yun ang natitira. Aalisin nyo pa yung tax na 7%. Broken down into income tax 2% at withholding value added 5%. So ang project cost po sa kanilang approximation is between 35 to 38%. Ito na lang ang natitira. Sa mga tweet po, kung 100 billion ang project, Senator Sherwin, ang natitira is between 35 million to 38 million talaga magsasuffer ang project. Ang net profit po nila sa calculation is between 12 to 15%. Ang tanong po kanina, Mr. Vizcaya, because this is very important, kung ang cost na lamang po ng project is between 35 to 38%, hindi po ba talaga magsasuffer ang project? Ang importante rito ay katulad ito, flood control. Buhay po ang sinesave, kaya po inaayos natin, sinisinop natin ang ating mga river basins. Ngunit kung ang project, ang panggastos ng project ay matitira na lang 35 to 38%, paano nyo magagaranti na magagawa po natin ang project sang-ayon doon sa pagkakadrawing ng DPWH? Mr. Chair, sagutin ko lang po ng detail by detail. Opo. Kadalasan po, Mr. Chair, may warranty fund po kasi yung aming project. At pangalawa po, pag nag-collapse po ito dahil dinaya po namin, mas malulugi pa po kami. Sa napakaliit na natira sa amin na minsan 5%, 3% na nga lang, magko-collapse pa. Kaya ang ginagawa po namin, Mr. Chair, ginagawa po namin ng tama ayon sa plano, ayon sa specs, ayon sa program, ayon sa design. Ang ginagawa po namin ay mga suppliers po, kasi maganda naman po ang pagkakaprograma nila ng presyo. So, for example po, yung sheet files po dyan, Mr. Chair, na nakalagay, sa budget po ng program of works, 14,256 million, pero sa actual po, kaya po namin mabili sa market ng volume ng 6,652 lang kasi maramihan. Yung concrete naman po, Tingnan mo na, sheet pile ang sinasabi mo. ito po mga components po ito ng flood control. Maganda yung presyo, kaya makakabili ka ng mas mura. Yes po, your... Hindi kaya kagaya ng binabanggit ng gobernador ng Mindoro Oriental, 12 meters ang kailangan na ibuon mo sa lupa. Ang problema, yung 12 meters, kinatay ginawang 3 meters. Baka naman ganun ang project mo. Hindi ko po kayang sagutin, Mr. Chair, yung gawa po ng iba. Hindi, ikaw tinatanong ko, in-example ko lang yung Mindoro. Baka ganun ang gagawin mo, may mali talaga. Hindi po, Mr. Chair, kami na lang po ang nag-a-absorb ng maliit na kita. Ibig po sabihin, Mr. Chair, kaysa wala kami project, walang trabaho yung mga tauhan at empleyado namin, minabuti lang po namin na kumita na lang ng kahit na barya-barya lang, dinala po namin sa mas maraming uri ng project. Thank you, Mr. Chair. Pwede makasingit po. Senator Rapi. Kasi sa pagsasalita niya, parang bang siya pa na-appeal ito para magkaroon ng kita yung kanyang mga empleyado at magtsatsagaan sa maliit na kita. Kanina nabanggit mo, lahat ng project ninyo ay okay on the level kasi ina-assess ng DPWH after you accomplish that project. Tama? Opo. Ano nangyari dito sa UP Manila Rizal? UP Manila po. Yeah, huwag ka magmaangan. Yung flood control po yan, Mr. Chair. No. UP Manila Rizal Hall. Yung hall na sa UP na kayo ang nabigyan ng proyekto para ayusin. Yung building na yun. St. Timothy Construction Corporation. Contractors, Pacifico and Sara Vizcaya. 30 million noong 2018 ang pinondo para dyan. Hanggang ngayon, hindi pa matapos-tapos. 2018, ano ngayon? Mr. Chair, yung ganyan po kasi mga, may mga suspension po yan. May time suspension. Paki-explain. For 7 years, 30 million pinondo rito sa UP Manila, hindi ba patapos-tapos? Sabi mo, lahat ng proyekto nila on the level, di ba? Ini-inspect ng DPWH. Siguro you're referring to Constructors Performance Evaluation System, yun ba yan? Okay? So, dumaan kayo sa CPES. So, kung dumaan kayo sa CPES, bakit itong 2018 na project ko sa UP Manila hanggang ngayon, yung Rizal Hall, hindi pa tapos-tapos na binadita ng 30 million. So, mga estudyante, hindi na nagamit yun. So, tumatambay na sa labas.
Mr. Chair, yung DPWs po sana ang makakasagot niyan. No, ikaw makakasagot ito eh. Proyekto mo ito eh. Hindi naman sa DPWH binigyan 30 million, sa'yo binigyan 30 million. O bakit may kulang sa DPWH? May mga time suspension po yan, extension. Then explain to us, because this has been for 7 years. And you cannot explain? That's 30 million people's money that was funded for that project. And yet, it hasn't been accomplished as of yet. Don't tell me, hindi mo alam to. Eskwelahan to, iho. Hindi to basta-basta mga building, eskwelahan to. Mga estudyante ang pinag-usapan natin. Your Honor, ano po, may mga kompleto po sa mga dokumento. I-present po namin yung mga dokumento po next. No. It hasn't been accomplished. May mga kausap kami dun sa eskwelahan. Baka may papuntahin ko dito yung professor. Yung professor po doon, ang hindi po nila kami binibigyan ng, ano po, Hindi ka binibigyan ng professor ng ano? hindi po nila ina-approve pa po yung na makapagtrabaho. Well, then bakit mo tinanggap yung 30 million since 2018, hindi kayo na-aprobahan ng professor? Siyempre, yung professor papayag yun. Kapa ka na ng eskwelahan yun, kapa ka na ng estudyante na rin. Ba't hindi kayo papayagan ng professor na magtrabaho doon? That's stupidity. The future holds X possibilities. It unlocks Paliwanag mo nga kung bakit meron suspension. Yun ang tinatanong eh. Bakit may suspension? Ano ba nangyari? Yun ay paliwanag mo. Hindi po approve sa kanila yung design base sa DPWS po kasi DPWS po talaga ang nagbibigay sa amin ng instruction kung itutuloy o hindi. Kasi ang magkausap po, yung consultant po ng eskwelahan at Ang tinatanong ni Senator Rapi, binayaran ka na eh. Binayaran ka na ba? Yes. Ay, Kaya, kasi ganito yan, Mr. Vizcaya, bago kayo gagawa ng proyekto, bago ba approvean yung proyekto, gagawa kayo ng feasibility study, right? And then yung feasibility study na yun, ipapakita yun doon sa kung sino man yung nag-request ng eskwelahan na para sa proyekto yun. So, ba't di ka approbahan ng eskwelahan? Ba't di ka pagtatabawin kung pinakita niya sa kanila yung plano ng building na gagawin nyo? Mr. Pinakita niyo o hindi yung plano? Siyempre, bago niyo gagawin yun, kasama yung mga taga-DPWH, kung kinakailangan, tatawagin yung eskwelahan, papakita niyo, papresenta niyo, ito po yung plano na gagawin namin, ito yung structure, ito yung... Government project kasi ito eh, dahil UP Manila. Sino ang gumawa ng project? Sino ang gumawa ng plano? Ang gumawa po ng plano, sumusunod na po kami kung ano po ang design, DPWS po. Oh, bakit di matapos-tapos? Sino sa DPWH? Mga district engineer po Ano ang pangalan? dati po nung nakaraan panahon pa po ni district engineer tapos nilipagod po yung district Hindi kasi engineer. sino ngayon noon? Sino yun noon sa ngayon? Kasi 2018 hanggang ngayon, 2025 na, hindi pa rin natapos-tapos, and yet yung 30 million na-release na sa inyo. Opo, bali alam ko po ang mobilization lang po ang Ganito gawin natin, kasi kahit hindi flood control ito, public works naman. Pwede mo bang isubmit sa komite, ipaliwanag mo kung anong nangyari, 2018 project pa pala yan, nabayaran na kayo, bakit hanggang ngayon ay hindi pa natatapos at mukhang nagko-complain nga ang mga estudyante. Pwede mo bang isumite sa amin ang report na yan para ma-appreciate po ng ating komite? Yes po, Mr. Chair. Okay. One question. Mr. Chair. Mr. Chair, may isang tanong lang. I received Mr. a note Vizcaya. that the DBM Secretary needs to be excused. Sayang kasi pasensya na pero yung mga tanong namin mamaya-maya ng konti kasi meron po kayong partisipasyon. Hanggang anong oras po ba pwede kayo? O sige, anyway, you wanted to be excused now, Madam Secretary. Mr. Chair, one question lang kay Mr. Vizcaya. Teka muna, you want to be excused now? Kung pwede, Kahit hanggang alauna po. hanggang alauna. Okay, thank you. Senator Estrada. Mr. Vizcaya, sa dami-dami mong binanggit na pangalan ng kongresista,
Sa tanong ko, Senator, meron ba? Your Honor, wala po. So, Sigurado ka? safe ka na. Sigurado po. You know, I resent that statement, Mr. Chair. I resent that statement. Safe ka na. Eh, safe na. Mr. Chair, I move that you strike of the record that you Alam mo naman, biro lang naman yun eh. Wala yun, wala yun. Mr. So, Senator Bato, Mr. and Mrs. Diskaya, dito sa paragraph 10 ng inyong sinumpaang salaysay, sinabi niyo dito, ngunit nung nagsimula ng makilala ang St. Gerard Construction, dumating naman ang panibagong pagsubok. Ang pagkakaalam ko yung pagsubok ay these are trials, challenges, kahirapan. Pero dumating ang panibagong pagsubok. Unti-unting nagsilapitan ang mga district engineers at mga regional directors ng DPWH at mga chiefs of staff ng mga mambabatas na nag-alok ng mga proyektong sinasabi nilang pundo ng mga mambabatas. I don't think pagsubok ito. Kung ako ay kontraktor, grasya ito. Grasya, hindi ito pagsubok, grasya. But that's beside the point. Ang gusto ko lang ma-establish dito ay totoo ba talaga na sila ang pumupunta sa iyo para mag-alok o ikaw pumupunta sa kanila humingi ng project? Mr. Chair, ano po, Which is which? kadalasan po pag lumalabang kami sa bidding, Oh. lagi po kami talo, disqualified. At kadalasan po, tinatakot pa kami na mabablocklist kami dahil nakatatlong disqualification na Talo ka, magsumikap ka makakuha ng project, pupunta ka sa kanila. Bakit ang sinabi mo sa affidavit mo is sila ang pupunta sa iyo? kadalasan po, qualified po kasi ang license namin. Kaya nilalabanan namin. So, kaya minsan po, kami na po ang nilalapitan dahil kadalasan po, nilalabanan nga po namin yung mga projects nila. So, Okay, thank you. pinararating nila na Deo, andito yung regional director ng DPWH ng Region 5. Mr. RD ng Region 5. Ikaw ba'y isa sa mga regional directors ng DPWH na pupunta kay Diskaya para mag-alok ng proyekto? wait. This is in connection with the earlier question of Senator Sherwin na parang ang nangyayari, bawal na ang constitutional na nakikialam yung kung sino-sino pagkatapos na mailagay na sa net. Ay binanggit mo yung pangalan na dalawa, Regional Director Eduardo Virgilio at Assistant District Engineer Henry Alcantara. So kailangan malinawan po ito kung sino ang nakikialam sa pag-execute po ng project pagkatapos ito ay mailagay na po sa batas. Opinion. RDO ba,